open up our hearts and our minds as we move on to the word of the Lord. As I welcome Brother Ferdy tonight. Amen. Let's open up our hearts and our minds. Let's clap our hands to the Lord. Praise the Lord, mga kapatid. I was really blessed with our song of praise and worship tonight. Are you blessed? Amen. Tunay nga po, ang sinasabi nga, ang pagpupuri ay lahat sa Diyos. Hindi po sa atin, hindi sa katabi natin, kundi pagpuri ay para lamang sa Kanya. Amen. Kasi pag nakatingin po tayo sa ating sarili, sa ating katabi, mawalan po tayo ng focus sa ating Panginoon. Tama po ba? At siguro mahiya tayo o malang tayo. Ganun. Kasi ganun, alam ko po kasi ganyan din po ako noon. When I was starting as in a new faith, nakatingin lang po ako. Nakatingin lang ako ganyan para akong nagkaalangan may kasamang paghihiya. Nahihiya kasi. Then later on, as you go on, as you nurture with them, as you nourish yourself, your faith with the Lord, nagkakaroon po ng tibay at lakas ng loob. Nagkakaroon po ng boldness sa ating mga pagsamba. Palagpakan natin. Amen. The scripture reference tonight is taken from the book of Acts, if I'm not mistaken. Acts. Siguro may plus natin yan sa screen. Acts chapter 16, verse 23 to 26. Ito pa istorya ni Paul and Silas nang sila ay ikinulong. Verse 23. Tayo po ay tumayo, mga kapatid, for the honor of the Word of God. At nang sila ay mapalo, at sila ay mapalo na nila ng marami, ay ipinasok sila sa bilangguan na pinagtatagubilin na tagapamahala na sila ay bantayan na maigi. Na nang tanggapin nito ang gayong takubilin ay ipinasok sila sa kaloob-looban ng bilangguan, doon sa inner side ng prison. At piniit ang kanilang mga paa sa mga pagawan. Hindi ko alam kung anong pagawan yun. Datapwat ng maghating gabi na, si Pablo at si Silas ay nagsisipanalangin at nagsisiawit sila ng mga himno sa Diyos at sila ay pinakikinggan ng mga bilanggo. At nang kaginsa-ginsay, nagkaroon ng malakas na lindol, ano pat nangagsiuga ang mga patibayan ng bahay bilangguan. At kapag dakay, nangaguksan ang lahat ng mga pinto at nangagkalas ang mga gapos ng bawat isa. Sa Book of Samuel 6:14-16, sabi rito, isinuot ni David ang isang linong epod at nagsasayaw siya sa harapan ni Yahweh. Habang lumalakad ang mga Israelita, nagsisigawan sila sa tuwa at hinihipan ang trumpeta. Nang sila'y papasok na ng lungsod, si David ay naglulundag at nagsasayaw nang siya'y madungawan ni Mikal na anak ni Saul. Hindi niya nagustuhan ang ginawa ni David. Last is Psalm 67:5. Sabi rito, purihin ka mga bayan, O Diyos. Purihin ka lahat ng mga bayan. Let us pray. Lord, thank you for once again you have gathered us in this place to hear the word. Lord, we are asking your presence tonight. Lead us, O Lord, tonight. Guide our spirit. And let your spirit be in us and ready to comprehend your message tonight. We thank you, Lord, we bless you, and we glorify your name. In Jesus' name, we pray. Amen. Tayo po ay makaupo.
Ang pamagat, mga kapatid, ng mensahe ng ating Panginoon Diyos sa gabi na ito ay there is power in our passionate praise and worship. May kapangyarihan, may lakas sa ating mahalap, sa ating marugdog o mainit na pagpupuri at pagsamba. The scripture that was taken from the book of Acts and from the book of Psalms ay may 20 mensahe na ipinapahatid sa atin ng ating Panginoon. At pinapaalam sa atin, the Lord our God, He wanted to know these 2 messages tonight. Number 1, na kapag tayo pala ay maalam, marugdog, mainit tayong at tao sa puso tayong nasumasamba at pumupuri sa Diyos, ay meron palang lakas, meron palang kapangyarihan. Actually, meron pang milagrong nagaganap. Sa binasa natin, alam ba nila na may milagro magaganap? Hindi po. Basta sila ay nagpupuri lamang, wala silang pakialam sa kanyang ulo nga sila ng latay. Sakit pa ng katawan nila eh. Tignan ninyo, hindi nila inaalintahan ang sakit ng katawan, ang mga latay, ang mga hagupit sa kanila. Madilim sa bilangguan. Pero anong ginawa nila? Sa kabila ng sakit, sa kabila ng mga karamdaman, nagawa pa nila magpuri sa ating Panginoong Diyos. Magagawa pa natin yan, mga kapatid? Kaya ba natin magawa yan? Siguro kunting sakit lang, aray ko, hindi ko na kaya Lord magpuri. Masakit na pa kamay ko taas. But they can do it. Why we can't? Mga kapatid, ito po ang mensahe na ibig sabihin in the midst of our trials, in the midst of our trials and tribulations, in the midst of our hardships, pains and sufferings, we can praise the Lord. We can worship the Lord, our God. Amen. Palakpakan ko natin ang Panginoon. Hindi nila inalintaran ang kanilang kapaligiran. Hindi inalintaran sa kanilang sakit na puro latay ang kanilang katawan. Hindi nila inalintaran ang lugar na kanilang kinasadlakan. Pitan. Basta sila ay nagpuri sa Panginoon. Amen. Siguro, palagay ko, kung tayo ay magpupuri rin sa Panginoon ng maalab, ng tao sa puso, may magaganap, kapatid. May lakas at kapangyarihan na magaganap dito sa ating church. I believe, katulad nga sinabi ni Brother Ken kanina, God in spirit inhabits inhabit the praises of His people. Ibig sabihin, kapatid, ang Diyos na Espiritu ay nananahan sa mga pagtugtog at pagsayaw natin. Amen. Ang Diyos na Espiritu ay nagpaparamdam. Ang Diyos na siyang Espiritu ay bumababa upang sumama sa pagsasayaw natin, sa pagkanta natin. I can feel the presence of the Lord. You can do as well. You can do as well. You can feel the presence as well. How? Paano? I-ignite mo ang espiritu mo. Paganahin mo ang espiritu mo, gagana yan. Baka tumalon ka pa hanggang bubong eh. Amen. Ganyan po, gumana ang espiritu sa atin. Natutulog lamang kasi. Pero pag ginanon mo, umispark yan, lahat tayo revival. Amen. Tandaan natin ang revival, mga kapatid, hindi ito basta-basta lang dumarating. Ang revival po nagmumula sa ating puso. Amen. Ang revival nagmumula sa ating sarili. Yes. Ang revival ay nagmumula sa ating pagnanasa. Yes. Bago ka tumating sa pintuan na yan ng simbahan, tanungin mo ang sarili mo, handa na ba ako magpuri sa Diyos? Ngayon, tanongin ko kayo, sino ang di na magagandahan sa mga awitin at pagsamba natin sa Panginoon? Sino sa atin? Huwag nyo na sagutin. Huwag nyo na sagutin. Kung hindi kayo nagagandahan, ibalik ko ang tanong sa inyo.
Bakit ikaw? Handa ka ba? Nagpuri ka ba sa Diyos? Itinamaas mo pa kamay mo? Kumanta ka ba? Hindi, di ba? Kung ba nga, ganito pala ako eh. Mga kapatid, hindi ko yung ginaganon. Ako yun. Ganyan din ako, kapatid. So, ang sinasabi dito, mga kapatid, at tinuturo sa atin, mga kapatid, ay yung pagsamba natin na may taos sa puso, na maalab, na nasigla, sapagkat may nangyayari. May lakas. Ito nga sila, hindi nila alam na maglilindol. Hindi rin nila alam na matatanggal ang lahat ng tanikala. Sa kwento, dito sa scripture ni Haring David, hindi niya, wala siyang pakialam kay Michal na kanyang asawa, anak ni Saul. Kundi ang pakialam niya magsamba sa Diyos. Siguro sabi niya, walang iya naman to. Tingnan mo ito, wala pang David. Tapos, parang hindi hari, sabi niya. Pero anong sagot ni David? Sabi niya, nagsasamba ako hindi sa tao. Sumasamba ako sa Diyos ko. Sabi niya, sapagkat siya ang Diyos na dapat kong pasalamatan. Sapagkat siya ang Diyos na siyang nagbilang sa akin bilang hari. Wala akong pakialam sa inyo. Wala akong pakialam sa katabi ko. Ang pakialam ko sa Diyos na sumasamba ako. Ganyan po magpuri sa ating Panginoon, mga kapatid. Mga kapatid, lumindol. Natanggal ang tanikala nila. Ano pa? Marami nangyari. Kaya nga pag nagpupuri tayo, may everything can happen. Everything can happen in our midst. Hindi nila alam. Unang-una, nakalag yung tali. Yung mga gapos nila. Pangalawa, lumindol. Pangatlo, ay may na-convert. May tumanggap sa Diyos. Yung mismong tagabantay, yung mismong jailer na tagabantay, na-convert pa, biluin mo yun. Palakpakan po natin Panginoon. Ganyan po kahusay ng ating Panginoon. Kapag tayo ay pumupuri ng maalab ng taos sa puso sa ating Panginoon. Unawain natin, mga kapatid, na ang pagpuri ay pinaka-importanting link and connection to our God upang magkaroon tayo ng kaugnayan sa Diyos. Kaya nga, kung hindi tayo marunong mag-praise and worship, kung hindi tayo nag-praise and worship, dahil marahil tayo matamlay, may sakit, may dinadamdam tayo, o tinatamad tayo, or just simply, siguro nahiya na tayo. Then, ang mangyari, alam nyo? Anong mangyari? Hindi po tayo makakaabot sa presensya ng ating Panginoon. Hindi po natin maabot ang Holy of Holies. Pero kapag ginawa natin ito, ginaganap natin ito, tayo po ay hindi spectators. Tayo po mga Kristiyano ay hindi tawag dito? Hindi tayo tagamasid. Tayo po ay participants. We are active participants and not spectators. Sapagkat tayo po ay tagaganap, tagapaggawa ng papuri sa Diyos. Amen. So there is power in a passionate and a praise and worship to God. So anong kailangan natin? Para tayo makarelate at makaabot at maging maalab ang ating pagpupuri at pagsamba sa Diyos. We need to prepare our hearts and our mind. We need to set up to adjust our mind. We need na maging handa tayo. Parating pa lang sa church at sa pintuan na yan. Gusto ko magpuri sa Diyos. Amen. Alam mo, kahit kanina gusto ko na lumundag kaso hindi lang ako makalundag kasi siguro may dala akong gitara. Ikaw na maglundag gitara, baka mawala na yung sound doon. Di ba? Ang punto ko po, mga kapatid, subukan natin, gawin natin, kaya natin. Tignan nyo, may mangyari sa buhay nyo. Pangako yan ng Diyos. 100%. Kung meron kang problema dinadala,
meron kang mga sakit at karamdamang dinadala, itaas mo ang kamay mo sa Panginoon. Sigurado, gagaan ang iyong pakiramdam. Sigurado, ikaw ay pagdadaanin at magkakaroon ka ng kapayapaan sa puso mo. Amen. So when we perform the fervent, the warm praise and worship to God, it brings out revival from within ourselves. Nagmumula muna sa ating sarili, palabas. Dumadaloy ito palabas. Hanggang ito rin sa katabi mo, ganun din. Dadaloy din yan palabas ulit. Hanggang dito pupunta naman siya dito, hanggang doon. Lahat po revival na. Ganyan po kumilos ang Espiritu ng ating Panginoon. Ganyan, ibig sabihin, ang Diyos ay buhay sa iyo. Ang Diyos ay buhay sa ating lahat na nagkakaroon ng revival. Amen. Ang buod po ng mensahe sa araw na ito, napagbalik-baliktad ko na, pero hayaan mo na. Kapag sinubukon daw natin gawin na alisin, at ibaling natin ang ating paningin, ang ating kaisipan, pati na rin yung ating puso sa Diyos, sa Kanyang kadakilaan, at hindi sa ating sarili, at sa ating sariling kalagayan, ay makakalagan daw ang mga tanikala sa atin. Makakalagan daw, tayo ay magiging malaya sa pagpupuri at pagsamba. Sapagkat alam niyo po ba kung sino ang gumagapos dito? Sapagkat ang gumagapos sa ating mga paa para wag tumalon, sapagkat ang gumagapos sa ating mga kamay at bibig para wag magpuri sa Diyos ay ang ating kalaban, ang ating kaaway. Pinipigilan niya tayo. Sabi niya, tatalong-talong ka nga, may gout ka nga eh. Huwag ka na tumalon, may gout ka, binigyan ka nga ng gout eh. O, di ba? Tapos sasabihin pa, huwag ka na brother, sister, huwag ka na kanta-kanta dyan, sintunado ka naman eh. Basag naman boses mo. Kapatid, sitanin nyo. Kung tayo magpuri sa Diyos, never mind kahit basag ang boses mo, never mind kahit sintunado ka, basta magpuri ka sa Diyos, taas mo ang Diyos. Amen. Tingnan mo si katawa dito. Ni Haring David, kitaan nyo. Siguro si Haring David to, tingin ko sintunado eh. Kasi pinagkukutya na sa limikal eh, ng asawa niya. Hindi ka, Diyos ko, nahiya ko sa'yo. Umalis ka, sabi niya. Kasi siguro basag ang boses ni David o sintunado. Pero sabi ni David, wala akong pakialam. Nagpupuri ako sa Diyos ay hindi sa tao, sabi niya. Sapagkat ang Diyos ay siyang naghirang sa akin. So, ang pagkagagapos ng ating pagkaalinlangan, yung ating kalituhan ng ating mga pagkatakot na yan, ay mapapalitan, kapatid, ng isang mainit at may kasiglahan na klase ng pagpupuri sa Diyos. Did you know that there is a power in worship? Yes, I just did. I just said it a while ago. But because it elevates us, it brings us to the presence of God. Salmong awit 22:3. Nagpaparamdam siya at binabago ng Espiritu ng Diyos ang atmosphere ng ating pag-worship. Binabago niya. Maya-maya, revival na siya, no? So, ang presence ng Panginoon ay naroon. Kaya nga, mga kapatid, yung maalab na pagsamba ay tumatawag sa atin sa presensya ng Diyos. Tumatawag din ito na para dumating siya sa ating buhay. Sa iyo. Tumatawag din ito, yung presensya na yan na dumating para baguhin tayo. Tumatawag din yan para akayin tayo at gabayan tayo. Tumatawag tayo sa presensya ng Diyos dahil gusto natin dumating siya upang tayo ay bigyan niya ng pag-asa, lakas, kapayapaan, at katiyakan ng lahat ng iba pang bagay na kinakailangan natin. At oras na marubdob na pagsamba ay magbabago sa bawat iba't ibang oras ng ating pagsamba
sa tuwing Sunday service. Kaya sabi ko, kailangan maging handa sa pagpunta sa church. Ihanda ang ating mind, i-adjust ang ating sarili. My dear brothers, please remember that as I said, even myself, I become a spectator sometimes. Ako yung taga-masit lang sa mga tabi. Galing, ganun pala si brother magpuri, oh. Ganun pala si sister magpuri, galing. Pero hindi natin ma-spark yung sarili natin para tayo magpuri, ano? So, ibig sabihin mga kapatid, tayo po ay tagaganap, tagagawa ng mga pagpupuri. Hindi po tayo ay taga-masid, taga-tingin sa ating mga pagpupuri. Kaya nga naman, hinahain natin ang ating sariling katawan, ang ating sariling buhay, ang ating sariling hain as a living sacrifice, holy, acceptable, and this is what we call the reasonable service to God. Romans 12:1 and 2. Kaya nga mga kapatid, sabi rito, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap, sabi ni Apostol Pablo, na ialay nga ninyo ang inyong sariling katawan bilang pagsamba sa Diyos. Sabi dito ay huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon ay magagawa nga ninyo kung ano ang mabuti at kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Amen. Ang Bible, mga kapatid, ay punong-puno ng utos at paghihikayat sa atin na sambahin ang Diyos. Merong tinatawag na ang termino na pagsamba, mga kapatid, ay mahigit 200 times na sinasabi sa Bible. At ito rin ay mismong sinabi ni Jesucristo ng 13 times tungkol sa ating pagpupuri at pagsamba. Kaya nga sa aklat ng awit o mga awit ay sinasabing ang mga salita ng pagsamba sa Diyos ay nagmumula kay Haring David. Kaya kung ating babasahin ang 2 Samuel 6:14-16, si Haring David ay kung paano siya magsamba sa ating Panginoon. Can we dance like David danced? Ano ba yung kanta? Naalala ko, may kanta akong maalala. When the Spirit of the Lord is in my heart, I can dance the David dance. If the Spirit of the Lord is in your heart, you can dance like David dance. Ibig sabihin, kailangan ng Espiritu sa iyo ng Diyos para makapagpuri ka, para ikaw ay makapagsayaw na katulad ni David. Amen. Isipin mo kapatid, sige nga, hindi ka ba magpupuri, magsamba sa Diyos? Bakit ka narito? Dahil pinagpapala ka ng Panginoon, dahil malusog ka, malakas ka. Kung hindi, wala ka dito eh. Doon ka sa higaan, no? Purihin ang Diyos, mga kapatid. Amen. Kung inaalala natin at pinahalagaan natin yung trabaho natin na binibigay ng Diyos, na binigay ng Diyos actually sa atin, at kung inaalagaan natin ito at patuloy niyang kinikip ito na trabaho mo para sa ikabubuhay mo, hindi ka ba magpapasalamat at magpuri sa Diyos? Hindi ka ba magtutuwa, lulakso at kakanta sa Diyos? Di ba magpapasalamat tayo sa Diyos? Thank you, Lord. Malaki ang nagagawa ng praise and worship. Malaki ang nagagawa ng taos-pusong sumasamba sa Diyos. Kaya nga dito, sa ginawa ni Haring David ay napakagandang empleo o example na dapat nating
gayahin, mga kapatid. Ang kulang lang siguro sa atin, ang nakikita ko, ang palagay ko, ay ang Espiritu ng Diyos na dapat na ma-stir up natin sa ating sarili. Kaya dapat lang na itaas natin at papurihan ang ating Panginoon, sambahin ang Panginoon at pasalamatan natin siya sa lahat ng bagay na binibigay niya sa atin. Kaya nga, kung ating gagawin na baguhin, itaas ang ating matamlay, ang ating tuyo na pagpupuri at pagsamba sa Diyos, tungo doon, papunta doon sa passionate na tinatawag, umaalab at masiglang pagpupuri sa Kanya. Hindi lamang ito nakapagbabago sa ating sarili, kundi kikilos din naman ang kamay ng Diyos sa iyong buhay. Hindi mo unexpected yan. Sabihin ko sa inyo mga kapatid, unexpected yan. Mangyayari, pero mangyayari. Tingnan nyo ang nangyari. May expect ba nila yun? Mapakawalan sila? Alam ba nila na may convert? Hindi. Alam ba nila na may lilindol? Hindi. Sa kabila ng sakit na kanilang nararamdaman, nagpuri sila sa Diyos. Gawin din natin. Mangyayari ito. Siguro baka 4 pa na bagay mangyayari sa atin. Amen. Kapag tunay at buong puso natin ang siyang sinasamba, natin ay siyang sinasamba natin ng Diyos, alinsunod din sa kanyang katotohanan ng mga salita, ito po ay nagbubukas sa atin ng pambihirang kapangyarihan o lakas, maging milagro. Kaya ngayon, ang tami kong dasal, mga kapatid, at panalangin sa araw na ito, sa mensahe na ito, ay naway magkaroon ng apoy ng panibagong kahiligan o kasanayan na sambahin natin ang Diyos ng may kaalaban sa ating puso, na may kasiglahan sa ating puso, nang hindi natitinag na debosyon sa bawat panahon ng ating buhay. Sa tuwing idinadaos natin ang divine service, hayaan natin na yung papuri at pagsamba sa Diyos ay patuloy na nasa iyong sanang mga labi, patuloy sanang na iyong masaisip at masaipuso, sapagkat ang Diyos ay karapat-dapat na siyang ng lahat ng papuri at pagsamba sa Kanya. Kaya pagsamba ay hindi po tungkol sa atin. Ang pagsamba po ay tungkol sa paglilingkod. Ang pagsamba at pagpupuri sa Diyos ay tungkol sa pagdakila, pagpapasalamat, at pagbibigay luwalhati at kapurihan sa ating Panginoon Diyos. Amen. Amen. Most of us know na meron tayong 10 utos na bigay ng Diyos doon sa Mount Sinai kay Moses. Pero naging magaan yung 10. Naging 2 na lang. Kasi ang ginawa ng Panginoon ay ginawa niyang 2 great commandments na lang. Pero mabigat, mga kapatid, kasi una, sabi niya, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong mong puso, ng buong mong pag-iisip at buong mong kaluluwa, at buong mong lakas. Una yun. Isa lang yun. Pangalawa, sabi niya, Matthew 22:37-39, sabi niya, love your neighbors as yourself. Meaning, mahalin natin ang ating sarili, ang ating kapwa, katulad pagmamahal natin sarili. Di ba? O, kaso, kuminsan, sobra ang pagmamahal natin, pagtingin natin sa ating sarili. You know why? Kasi ang tendency natin kuminsan, pagdating sa mga papuri, ika muna, ako muna, akin muna. Kuminsan, pati yung oras na ang ating pagpupuri at pagsasamba, akin muna. Saka ka muna. Merong istorya mga kapatid na merong avid spectator or fan. Abay, bilib na bilib tayo. Kasi alam niyo, sabi niya, alam niyo, ako 3 bagay lang ang isinasa puso ko. Wala nang iba, 3 lang. Unang-una ang Diyos, sabi niya. Pangalawa ang pamilya. Pangatlo, alam niyo kung ano yung pangatlo? Pangatlo, basketball. O hockey.
Ngayon, biruin mo ha, ang arrangement, Diyos, family, and basketball o hockey. O boxing. Tapos, ang nangyari ngayon, may season conference. Patay. Nagbago mga kapatid. Nagbago yung order. Pangalawa na ang Joseph, minsan pangatlo pa. So, alam niyo kapatid, kaaway yun eh. Inaagawan, ninanakawan tayo ng kaaway sa pamagitan ng priority. Kung anong priority natin, kung ang pagpupuri ba at pagsamba, pagpunta sa church, o yung panonood ng conference, ng playoff conference. So kahit kunti lang, may adjustment, in-adjust sa second priority na lang. So makikita mo kapatid, na nagnanakaw sa atin ang kalaban. Ninanakawan tayo ng hilig, oras. Gusto niya, mabalik ka sa kanya. Hindi mo napapansin. Ganon yun ang style niya. Pagnanakaw ng ating kahiligan upang hindi na tayo pumunta sa church at magpuri at magsamba. So, from now on, let's try ourselves to learn and to go back into a heart of worship. Amen. Di ba may kantang heart of worship? Coming back to the heart of worship, it's all about you. It's all about you, Jesus. It's not all about me. It's not all about him. It's not all about you, but you, Jesus. Amen. Amen. Sabi ni Jesus, sabi niya, ang bayang ito, Matthew 15:8-9, ang bayang ito, ang mga taong ito, sabi niya, siguro sabihin natin kayo, ay nagpaparangal sa akin ng kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Ngunit walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, sabi niya, at nagtuturo bilang mga doktrina ng mga utos ng tao. So, ibig sabihin mga kapatid, kinondemn ni Jesus Christ, criticize niya, hinatulan niya yung mga pagsamba at mga pagpupuri at paglilingkod sa ating Panginoong Diyos na pandabas lang. Yung paglilingkod na sa salita lang o sa labi lang. Pero walang tunay na depusyon na nagmumula sa puso. Ito yung gawain to ng mga Pariseyo eh. Magaling sila magsalita, magaling sila puro salita pero puro lips. Makikita mo yung kanilang pagpupuri, pagsamba sa Diyos ay hindi nanggagaling sa kalooban ng kanilang puso. In short, it will also come through our worship na wala sa puso at sa isipan, walang tunay na debosyon. Worshipping can also be done through giving of our tithes and offering as well. Ang pagsunod sa utos at salita ng Diyos na pagbibigay ng ating ikapo at mga alay ay isa ring klase ng worship. Sa Hebrew word, worship means bowing down our heads, pagluhod, prostrating, or kneeling down. Ibig sabihin, pagpapatirapat. Ibig sabihin, when we praise, we raise our hands up to the Lord, up pointing heaven. Sabi nga nila mga kapatid, yan mga born again, mga raise the roof yan. Raise the Lord, praise the Lord, raise the roof. Sabi nga nun. Kasi, lagi nakaganito ang mga born again eh. Kasi siguro may babagsak na dingding na sili, kaya lagi nakaganon. Ang tawag sa atin, raise the roof daw eh. Kasi lagi nakaganon. Eh ganun tayo magpuri sa Panginoon. Yeah, we are surrendering ourselves to God. Kaya kapag tayo ay sumasamba, when we worship, is that we bow down, we prostrate. Mga kapatid noon, alam nyo, Katoliko naman ako eh, dati. Kaya kung, Katoliko lagi nang lumulod ha, talo tayo ha. Sila lumuluhod. Kasi pag luhod ang lahat, luhod ka rin. Kasi kung hindi ka naluhod, ikaw may iwan dyan, nakatayo ka, titignan ka nila. Di ba? Titignan ka nila, grabe to, hindi lumuluhod kami lahat, nagluluhod o. Pag malapit ang komunyon, luluhod na yan. Solemn na yun eh. Solemn na. Pero ang tataka ko ba,
Ewan ko lang ha, mga kapatid. Pero bakit ngayon? Parang hindi na natin kayang lumuhod. Ano? Hindi na kaya natin magpatira pa. Ano? Anong nangyari sa atin? Naging born again ka lang, naging ganyan ka na. Dapat matuto ka rin lumuhod. Nakalimutan mo ba lumuhod? Magpatira pa ka din. Kung talagang tunay kang sumasamo ng kahilingan mo sa Diyos, gawin mo yun. Kapatid, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Magpatira pa ka. Maniwala ka. May mangyayari. Amen. Pusta. Ay, bawal ang pusta. Pusta lang tayo. Sagal ko dito. Tingnan si Haring David, di ba? Isipin mo kung gaano ka-humble si David. Si Haring David, bagamat isa ng hari, ay inalis niya yung kanyang kapa ng bilang hari, kundi at pagtanggal niya ng ganoon sa kasi ng puri naglulundag sa ating Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, bilang isang hari na, makikita mo na kanyang humbleness, ang kanyang humility as a king. Kasi kahit bakit ganun ka si David, adulterous naman si David, diba? Adulterer naman yun. Pero alam niyo mga kapatid, ang binabasa ng Panginoon yung puso. Binabasa ng Panginoon yung puso natin. Kung anong laman ng puso mo, yun ang ilalabas mo. Tingnan niyo mag-ano siya, nagpapakumbaba si David. Praise the Lord. Amen. So, tayo ay nagbibigay ng karangalan sa ating Panginoon Diyos, mga kapatid. So, God is our strong tower. God is our refuge and our strength. And whenever we are in trouble. That is the very reason why, mga kapatid, we surrender it all to God. Amen? Did you? Are you surrendering it all to God? Amen? Kaya nga may awit na surrender all. Kaya ibig sabihin, kung may naiwan pa rin konti, basura dyan na hindi mo na isusurrender sa Diyos, ay hindi po magiging maayos ang worship natin. May kaulang, siguro nahiya ka na mag-worship. Pero alam natin, lahat man tayo may kailangan, di ba? Yung particular sa'yo, na mahina sa'yo, isurrender mo na lang sa Lord kung hindi mo kaya. Then siya ay magpapala pa rin sa'yo. Tandaan natin, magpapala pa rin siya sa atin, patuloy pa rin. Kasi anak na tayo ng Diyos eh. Amen. 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 So aking panalangin, mga kapatid, ay simulan natin. Gawin natin, itry natin, subukan natin na magpuri tayo sa ating Panginoon Diyos ng buong puso, buong pagtitiwala sa Kanya, na kung saan ibinubukan natin ang ating mga labi. Sumigaw ka kung gusto mo. Wala kami pagkaalam. Basta alam ko na pupuri ka sa Diyos. Alam ko may hinihiling ka na matupad sa iyo sa Diyos. Kaya mo sinasabi yun. Kaya aking dasal at panalangin pa rin, mga kapatid, na harinawa ating masumpungan na sa ating mga pagpupuri, simula o sa katapusan, malalaman mo na mag-uumpisa ka na pala o nag-umpisa ka na pala na magpuri sa Kanya. Amen. So lahat ng pagpupuri, lahat ng kaluwalhatian, pasasalamat sa lahat ng bagay, pangit o maganda, bigay ng Diyos sa iyo. Kasi kasama yun sa trial yun na sinusubukan Kanya. Minsan yung problema mo, minsan yung sakit mo na naramdaman, ay yung pala nagpatibay sa iyo, kaya niya pala ibinigay sa iyo. Amen? So ang kailangan natin, unawain natin ang karunungan ng Diyos na ibinigay at pinaparamdam din sa atin. God bless you. At salamat sa inyo lang.
Amen. Parang connected po lahat since from the beginning throughout this service. So it is a confirmation from God. We need to praise and worship Him with all our heart as well. Kaya this is the time na we start worshiping and praising God. Amen. Let's give it all so that God can inhabit our praises. And miracles will come. And let's Praise the Lord, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you,
alone is worthy to be lifted up, O Lord. Hallelujah. You alone is worthy to be exalted, O Lord. In our lives, O Lord, we are nothing, Lord, without you, Lord. But because of your goodness, Lord, because of your mercy, Lord Jesus, we are here tonight, God. You found us, O Lord, and we thank you for that, O Lord. Thank you, Lord, for choosing us, Lord, hallelujah, to be a worshiper, Lord, hallelujah. Oh, Lord Jesus. We will like practice and practice. The more we
Panginoon Jesus, salamat po Diyos yung kabutihan, Panginoong Diyos, sa bawat isa, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos, sa napaka-powerful po na message, Panginoon, na ibinigay sa bawat isa, Panginoon. Dalangin namin ng Diyos, hallelujah, na ito po'y manatili sa aming mga isipan, Panginoon. Ito po'y manatili sa aming mga puso, Panginoong Diyos, hallelujah. Habang kami po, Panginoong Diyos, ay patuloy na nag-aantay po sa pagbabalik, Panginoon. We are marching forward, Panginoong Diyos, hallelujah. And we pray, Panginoong Diyos, na patuloy ka, Panginoong Diyos, na siya magabay sa bawang isa, Panginoon. Guide us, O Lord Jesus, hallelujah, according to your will, O God, hallelujah, Jesus, hallelujah. Help us, O Lord Jesus, hallelujah, hallelujah, as we continue, Lord, serving you faithfully, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, sa aming pag-uwi sa aming mapamamahay, Panginoon. Ingatan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah, bigyan mo kami ng kapayapaan sa aming mga tahanan, Panginoong Diyos. Hallelujah. Pagpalangin mo, Panginoong Diyos, ang bawat isa. Ikaw po siya mag-ingat, Panginoong Diyos. Ikaw po patuloy, Panginoon, na magbibigay sa amin ng kalusugan, Panginoon. Ano man ang aming mga karamdaman, Panginoong Diyos, dalangin namin, Panginoon, na ikaw po siyang magpapagaling, Panginoon. We believe, Lord Jesus, that we are healed by your stripes, O God. Yes, Lord. Thank you, That Lord. we are cleansed by your blood, O God, Jesus. And thank you, Panginoong Diyos. Ingatan mo, Panginoon, ang bawat isa, Panginoong Diyos. Paglalakbay, Panginoon. And we thank you, Lord, and we give back all the praises and worship, Lord, in your wonderful, mighty name, glorious name. Hallelujah. Almighty God, in the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Praise God. Praise you, Lord. Thank you. Please be with us tonight. Thank you for watching, everybody. Thank you, Lord. God bless everybody. God bless.